Mga kapuso, ang tagal nating hinintay na may makulong sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. At nitong mga nakaraang araw, sinimulan na ng mga otoridad ang pagsisilbi ng arrest warrant ng Sandigan Bayan sa mga dawit sa isyu na to. Natunto ng mga otoridad sa DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon sa isang bahay sa Quezon City para sa pagkakasangkot umano sa substandard na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Patuloy naman ang paghahanap sa 15 iba pa na may warrant of arrest, kabilang si dating Congressman Zaldico. Pinuntahan nga ng Taguig Police ang luxury condominium ni Ko para isilbi ang warrant, pero wala doon si Ko at halos isang buwang selyado na raw ang kanyang unit. Ang ibang may arrest warrant hindi na naabutan sa kanilang mga tirahan. Ang iba, nasa labas na rin ng bansa. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol sa warrant of arrest? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sabi ng ilan, malinaw naman na nasa ibang bansa na si Ko, pero dinala pa rin sa kondo nito ang arrest warrant. Paano po ba ang proseso ng pagsisilbi ng arrest warrant? Paano kung hindi naabutan sa place of residence? Well, marami ang nakaabang kung ano na nga ba ang progreso sa kaso ng mga maanumalyang flood control projects. At karamihan sa taong bayan na nagsasabing, wala naman nangyayari at wala pang naaaresto. Ngunit nitong Biyernes nga, nag-issue na ang Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico at sa 16 pang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Baka nga medyo late. Bakit nga ba kailangan pang puntahan ang address ni Zaldico kahit na alam na posibleng wala ito ron? Ganito po kasi yan. Una, kapag may warrant of arrest, may standard procedure ang pulis na dapat sundin. Siyempre, ang unang pupuntahan ay ang last known address ng taong inaaresto. Ito ang most probable place na mahahanap ang ordinaryong tao. Diba? Yung iba kasi yung lumalabas na talaga. Kahit pa may impormasyon na umano'y nasa abroad siya, hindi pwedeng skip natin yon for all we know. Baka nagpapalaganap talaga ng fake news para mahirapan ang paghahanap sa kanya. Kumbaga, baka kinukuryente lang ang mga otoridad. Hindi pwedeng sabihin na ay nasa ibang bansa naman na siya, wag na nating puntahan. May proseso sila na kailangan sundin. Kaya't gagawin talaga ang nakita nating mga attempt na nakita ninyo, kinatok, sinubukan pumasok, tiningnan kung nandoon. Dahil ido-document nila lahat yan. Speaking of documentation, in fact, sa ilalim ng rules ng Korte Suprema, kailangan ay may body-worn camera or phone camera as an alternative na gagamitin sa pag-serve ng warrant. Ito ay para masigurado na walang kalokohang nangyari in terms of police conduct at pati na rin para hindi sila maakusahan ng mali at para ma-observe din ang constitutional rights ng inaaresto. Ngayon, within 10 days, kailangan nilang i-report at explain sa korte na nag-issue ng warrant kung ano na ang status nito, kung ano na ang ginawa at kung bakit hindi pa nahuhuli ang suspect. At tuloy-tuloy ang bisa ng warrant kahit hindi ito naabutan. Hindi po nag-expire ang warrant of arrest. Pwedeng hulihin ang akusado kahit saan sa Pilipinas. At kung nasa abroad, doon na po papasok ang mga coordination gaya ng hold departure order, posibleng passport cancellation, at pati na rin extradition kung kinakailangan. So para malinaw, hindi ibig sabihin na wala sa bahay, tapos na ang trabaho ng pulis. Tuloy ang hahanap-hanapin whether sa opisina, bahay ng mga kaibigan, mga kamag-anak, sa mga airport at kung saan-saan pa. At pinapayagan ng batas ang paggamit ng reasonable force para ma-serve ang warrant of arrest na to. Well, sabi nga nila, dahil nga sa paghanap na to, the long arm of the law will eventually catch you. Sana nga. Gaano katagal man at gaano man kagaling magtago ang akusado, maraming resources na para magtago. Talagang mahihirapan mahanap. Balang araw ay mahanap din kayo ng batas at mananaig ang hustisya. Yan ang dasal ng taong bayan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.